Another video ulit, grade 10 drafting students of Davila National High School. For this video is ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng isang detail of column footing dito sa ating AutoCAD. Okay, so marami tayong dapat i-consider dito or marami tayong dapat na matutunan muna. Okay, so if you still remember yung mga reinforcement bars, yung mga vertical bars kung nasa grade 9 kayo, ay idodrawing nyo ulit dito sa AutoCAD. Okay? So, halimbawa, ito yung kinokopya ninyo. Tawag ngayon dito, ay ito yung tinatawag nating vertical bars. Bakit siya vertical bars? Bakit siya vertical? Okay? Kasi nga, this is the top view of our column footing detail. Okay? Tama ba yung term ko? Okay? So, ito yung detail ng ating column footing. Tama. Column footing detail. Okay, so 4-16 vertical bars. Okay, bakit vertical bars? Kasi nga ito yung ating vertical bars. Kasi nga this is the top view, okay? And ito naman yung kanyang front view, yung nasa harapan. So kapag tinitingnan mo kasi yan sa taas, ito lang yung kanyang view. Okay, kaya tinawag na vertical bars. Pero ang tanong, bakit 4? Ano yung 4 na yan? 4 yan kasi nga ganito yan. Okay. Ito yung kanyang top view, di ba? Halimbawa, yan yung top view. 4 kasi nga 4 ang nilagay mo na vertical bars. 1, 2, 3, 4. Okay? That is the number of vertical bars, standard number of vertical bars and size ng vertical bars. Okay? Kapag tayo ay nagpapatayo ng residential bungalow building dito sa Pilipinas. Okay? 4 na 16mm vertical bars, okay? At saka, meron tayong 10mm diameter na lateral ties. Okay? Ano yung lateral ties? Itong square natin, that is the lateral ties. Okay? Yung lateral ties, ito sila. Okay? 1, ito lahat ng to ay lateral ties. So, kapag titingnan natin dito, okay, ito circle kasi ito circle na column. Ito yung mga bakal na yan, these are what we call the lateral ties. Kumbaga, sila yung nag-hold sa 4 na vertical bars na ilalagay natin. Okay, dito sa ating plano. Okay, tapos susunod, ito naman, 1, and then to yung mga bakal na to, dito sa footing, okay, they are what we call the reinforcement bars. Okay. Reinforcement, kapag sinabi nating reinforcement, kumbaga isuda mismo timang support detay column mo. Okay, kumbaga pangpatibkerpay, pangpapigsapay tay structure mo. Kasi nga nasa footing sila. Remember yung footing, okay? Yung footing is to support the structures para hindi mas lalong bumaon yung mga structures natin doon sa lupa. Ito yung ating mga reinforcement bars. Ito yung footing, di ba? Ito yung mga reinforcement bars. Ba't ang dami nito? Okay? Kasi nga, madami to kasi this is not a residential house. Okay? Possible na ito ay, pwede naman na ito ay commercial building like for example mall o kaya naman hospital, etc. Okay, grocery ganito. Ganon. Okay? So bakit nga ba mas madami yung mga nasa yung bakal na gagamitin sa mga commercial buildings? Mas madami doon. Mas madami kasi nga marami siyang load na kailangan niyang i-support. Halimbawa, mas maraming tao ang pumapasok doon sa building, ibig sabihin dapat maraming bakal naman na ilalagay mo doon sa building na pinapatuyo mo na commercial. Okay? Unlike residential house, kayo-kayo lang din naman. Okay? Iilan lang din naman pumapasok, tatlo lang din naman yung load, yung live load, dead load, at environmental load. Okay? Kaya mas konti yung ilalagay nating tawag dito na reinforcement bars or mga bakal natin. Okay? Ganon din kapag 2-story naman yung building mo, is dapat mas marami kang vertical bars. Meron pwedeng 8. Okay? Mas marami ka namang reinforcement bars at mas
mas malaki yung size ng ating footing. Kapag ang bungalow ay 0.90, ang 2-story na building ni papatayo mo ay 1.20 din dapat yung kanyang size. I think. Hindi ako sure ha. Hindi ako sure. Okay. So, paano nga ba gumawa nito? Okay. At take note ha. If you still remember, yung scale natin nung nasa, sa grade 9, sa manual drawing tayo is 1:20. So, ibig sabihin, gumamit tayo noon ng triangular scale para lumaki yung mga drawings. Diba? But this time, okay, so kapag gagawin mo yung isang detail, maliit din naman, pero kailangan natin ng scale na command, which is i-discuss ko ngayon na. Okay, so paano gawin yan? Halimbawa, ito yung kinokopya mo. Okay, disclaimer lang ha, bakit may slant line dito or meron tayong diagonal line dito? Ibig sabihin yan, kung ano yung meron dito, okay, nandyan din yung kanyang mga detail. Parehas lang din naman sila. Okay, pero ang gagawin natin ay didrawing natin siya buo. Okay? So, ang una natin gagawin ay gagawa tayo ng column, polygon, enter number of sides, 4. Since ang size ng column na ginagawa natin ay 0.30, 0.30 divided by 2 is 0.15. Ayan. 0.15, enter. Okay, susunod is to draw the footing of our detail. Okay, polygon ulit. Kaya nang ginawa natin nung kayo ay nasa foundation plan pa lang. Number of sides 4. Make sure naka yung F3 natin. Circumscribe. 0.45 divided by 2 is 0.90 divided by 2 is 0.45. Enter. Sorry, nabubulol ako. Okay, next one. Lagyan muna natin siya into wall kasi 0.20 ang ating mga layer. Okay, palitan ko yan into wall. Wait lang. Okay, ganyan na muna. Okay, susunod is ito, yung distance nito at distance nito ay 0.05. Dali lang yan, offset mo lang siya paloob. Ganon din dito. Ang distance nito, itong column natin at doon sa lateral ties natin ay 0.05. Offset natin yan. Offset 0.05, enter, paloob. Ayan, 1 and then 2. Ayan, susunod. Okay, make sure naka-on yung mga yung mga midpoint, etc. Kukunin mo naman to or gagawin mo naman tong tawag dito, ito yung tinatawag nating reinforcement bars. Okay, madali lang yan, polyline. Okay, kunin mo yung middle, pataas or pababa kung gusto mo. Ayan. Ayan, diretso mo na yan, ititrim natin yan mamaya. Okay? Make sure naka-on yung ating ortho mode tsaka F3 ha, yung snap mode. Susunod, ayan, polyline ulit. Ayan, midpoint. Ayan, triangle siya, midpoint. Ayan. Susunod is, ano ba yung spacing nila? 0.20. Okay, saan ko nakuha yung 0.20? Ito yung kinakopya ninyo, 0.20 yan. Okay, so offset, 0.20, enter, 1, and then 2. Oh, bakit hindi ko na yung in-offset yan? Kasi nga 0.20 na yan. Kasi madodobla yung line natin dyan. Okay? Okay, 1 and then 2. Kung ayaw nyong maniwala, try natin. Linear. Eto, and then 2.20 siya. Okay? 0.20 din naman to. Ito, tandaan ninyo ha, huwag kayo mag-double lines dito sa AutoCAD. Susunod, trim na natin to hanggang dito. Yung mga dumaan doon sa loob ng ating column at lateral ties, tatanggalin natin yan. Ayan. Mandali lang. Tapos na yung ating plan. Patapos na. O susunod, paano nga ba gawin yung mga to? Okay, dali lang. Okay, polyline. 0.025. Okay. Kung baka kawit na lang dito, tap na pagkaptan na 0.025 at saka pababa 0.05. Ayan. So, polyline, bakit? Kasi nga isang pindutan lang siya. 1. Kakopy mo na lang siya. And make sure na yung base point natin ha, CO dito. Okay? Para dito natin ilalagay lahat. Okay? Dito, pabaliktad. Okay? So, mamaya gawin natin yan. Sunod naman, 1, 2, 3, and then 4. Mirror natin siya.
Ayan, mirror. Ito yung kanyang mirror sa gitna. Dito or kaya dito, okay lang din naman. Make sure na kanyang ortho mode mo. Erase object? No. Huwag mong erase yung mga object natin yan. Okay, next one is gawin mo ulit to. Masasanay ka din. 0.025, 0.025, 0.05. Nay, wrong. Pababa, 0.05. Ba't ganun? 0.05. Ayan, okay na siya. Okay, copy mo ulit. Dito. Okay. Ito siya. I-mirror natin ulit yan. Mirror. Okay. Ito yung way ko ha. Ito yung way ko. Disclaimer lang. Ang susunod. Gawa ko ito. Pabaliktad. 0.025. 0.025. No. Polyline. Ayun. Delete ko siya para ano. Polyline. 0.025. 0.025. And pababa. 0.05. Ayan. Ayun. Mistake. Ulitin ko lang. 0.025. Ayan. Iba napipindot ko send siya. .025 enter. 0.025 enter. Pababa natin 0.05. Ba't ganun? Gumagalaw kasi itong crosshair. So, sunod is to mirror natin yan dito sa gitna. Ayan, para doon sa kabila. Hindi. Doon pala. Mirror. Ayun, doon. Okay, now natin yan. Tapos, dito rin. Okay na yan. Call it to 0.025 enter. 0.025 enter. 0.05 enter. Ayan, tapos MI para dito sa part na yan. Ayan, no. So, patapos na yan. So, paano gawin to? Itong apat na yan. Dali lang. Circle. Kahit gawin mo siyang ano natin dito. 10 mm, so half siya, 0.05. Masyadong malaki. 0.01 pala. 0.01 tama. Okay, move mo siya. Move. Naka-on yung inyong ortho mode ha. Ayan. Move ko siya dito. At i-move ko siya pataas. Ayan. Tapos, i-mirror natin yan, MI, dito sa gitna, no? Tapos, i-mirror natin itong dalawa para doon sa baba. Ayan. So, meron ka ng, tawag dito, vertical bars. Tapos na ang inyong plan. Okay? Tapos, susunod, create ka ng horizontal line dito. Tapos susunod i-project mo yung lahat ng to. Bakit? Kasi lahat ng parts ng plan mo dito sa column footing ay magkaka-align lahat ng yan. Mamaya ititrim mo din naman yan. Okay, dire-diretso mo lang yan. Di ko nayabot yan. Extend ko. Ayan. Susunod. Ayan. Doon sa lateral ties mo. Tapos susunod, ayan, dyan. Lateral ties. Okay, trim mo yung mga sobra. Okay. Ano bang ginagawa ko ngayon? Ito siya ngayon. Ito yung ginagawa ko ngayon kasi. Wait. Ito, paano gawin yan? Okay. So, ang kinokopya ninyo, meron tayong semento dyan. Okay, gaano kataas? 0.30. I mean, yes, yung height ng inyong footing. Okay, so offset mo to, yung line na ginawa mo kanina, 0.30 pataas. Ayan. Susunod naman, para mas madali na, kakopy mo to. Ayan, copy mo na lang yung dalawa dyan para
magawa natin to. Okay? So, copy. Ang base point mo dito. Okay, lalagay mo na rin dyan. Okay? Tapos, create ka ng line. Yun, meron ka na ngayon yung bakal doon. Yung reinforcement bars. Okay? Susunod naman is to ano pwedeng gawin dito ngayon? Ito, gawin natin mga lateral ties. Okay? So, ititrim natin to, yung mga lines dito. Ayan. Trim. Tapos, another offset ka ulit pataas ng 0.05. Pataas. Ayan. Tapos, itrim mo siya. 1, and then 2. Okay. Trim mo to. Tama ba yung ginagawa ko ngayon? Ayan. Tapos, susunod, titrim mo pala to. Ayan. Titrim mo yan. Okay. Ito na yung inyong lateral ties. Okay. Halimbawa, meron kang ulit line dyan. Kahit ilan. Okay. Kakopy na lang natin. Dito yung base point. At dyan natin ilalagay yung end point. Trim natin yan. 1. And then 2. Trim natin to. Trim natin yan. 1 and then 2. Ayan. Trim natin yan. This is your first lateral ties. So, ibig sabihin, ito, ano yung specification natin? 10 mm lateral ties is spaced at 5.05. So, ibig sabihin, 5 pataas. Anong susunod? 5.10. Okay, tapos, and rest at 0.20 meters. Paano gawin yan? Ito yung una. Okay? Offset, enter, 0.05. Enter, 1 na yan. 2, 3, 4, and then 5. Okay? Trim natin to. Kasi hindi nakikita. Okay. Offset muna. Trim muna natin to. Ayan. Pwede mo nang i-trim to. Okay, ulitin natin ha. Offset, enter, 0.05 ni 5. 1 na yan. 2, 3, 4, and then 5. Susunod, offset, 5 at 0.10. 1, 2, 3, 4, 5. Make sure grade 10 nga kakabatog amin dito ya. Amin nga maaramit buta. And rest at 0.20. Okay? 1, 2, pwede ko ng tatlo. Pwede na yung tatlo. Tapos, susunod is create ka ng line muna dito. Polyline. Ito. Giayamak lang. Turn off ko yung F8 tsaka F3. Ayan. Tapos, i-trim na natin to. Ayan. Susunod, kapag gusto mong i-move, okay lang din naman, pataas. Make sure naka-on yung F8 mo para kakabatog dalata amin. Okay? Next one. Okay, patapos na. Paano ba gawin to ngayon? Ito yung mga reinforcement bars. So, dapat agbabatog da amin. Okay? Delete mo na to kasi nakuha mo na sila. 1, 2, 3, 4. Ayan. Susunod naman is draw ulit ka ng circle. Make sure naka-on yung F3 mo. 0.01. Ayan. Para hindi mo na i-project mula sa taas. Since alam mo na 0.20 ang kanilang distances. Okay, copy mo na lang siya. CO, enter. Ang base point ko sa gitna. Bakit sa gitna? Ito kasi mangyayari. Distance niya is 0.20. Enter. Susunod naman, 0.20 yan. So, another 0.20. 0.40 naman. 0.4. Enter. Ayan. Susunod naman dito, 0.2 or 0.20. Tapos, 0.4. Enter. Ayan. So, patapos na. Okay? So, paano gawin naman to? Ang distance ng sa baba ng inyong footing to NGL is not natural ground line 0.90.
So, offset ka ngayon ng 0.90 pataas. 0.90. Ayun, offset 0.90 pataas. Ayan, titrim mo yung nasa loob ngayon. Siyempre, i-stretch mo lang siya. Trim mo yung mga pumasok sa loob. Okay, next one. Okay, gawin natin yan. Gaya ng ginawa natin dito. Ito naman maganda. Off ko yung F3. Yan. Ko bahala. Tapos, sa last, mo yung F3. Para hindi na maulit yan, i-mirror mo na lang yan sa gitna. Ito. F8. Ayan. Tapos, hatch natin yan. Palitan ko na lang yung hatch na layer. Tapos, hanapin natin yung earth. Ayan. Earth. 1 and then 2. Palitin natin yan. Yung scale. Yung angle, gawin natin 0. Okay. Or 45. Okay lang din naman. 0.5 sa akin. Ayan. O kung malaki pa rin, 0.3. Ayan. Susunod, delete ko lang yung mga line na ginawa ko kanina. Ayan. Nakuha ko na or tapos na ang ating C1 F1 detail. So paano ngayon na specification, paano gawin yan? Yung leader, type lang natin yan. Kahit isa lang ituro mo. Ayan. Off ko lang yung mamaya pa pala muna. Okay. So, kapag tapos na yan, i-scale na natin siya into 1:20 meters. So, bago natin gagawin yon is, puproduce muna tayo ng kanyang copy. Okay. Produce natin ng copy. Tapos, move natin yan kasi lalaki ito eh. Lalaki yan. Ayan. Tapos, highlight lang natin siya. SC for scale. Dito sa gitna, ayan. Tapos, eto na. Ang scale natin ay 1:20. Ang standard, natin na scale natin ay 1:100. Tingnan natin yung value. Okay? Halimbawa, escape muna yan Escape muna yan. Ang scale natin ay 1:100. 100 yan. Tapos, eto naman ay 20. Okay? So, 100 divided by 20, that is equivalent to 5. Okay, so ibig sabihin yung value sa scale natin ay 5. Okay, gawin natin highlight SC for scale. Eto. Ayan, palitan ko lang. SC. Ayan. SC, tapos enter number of value 5. So, ibig sabihin, 1:20 na ang ating drawing. Okay? So, susunod. Ito na. Yung leader natin. Lagay natin dito. Kasi nga, ginawa muna natin yung scale para hindi sumunod yung mga text na lumaki. Okay? Leader. Diretso tayo. 4-16 mm diameter, which is %C. Okay, for the 16 mm diameter vertical bars or vert bars width. Okay, ilan ba? Okay, with 10 mm lateral ties. Okay, ito rename din natin to, parang mag-add tayo ng text, parang mag-rename lang with 10 mm diameter percent lateral ties. Okay, ganyan lang. Okay, susunod naman, copy na lang natin yan para hindi na paulit-ulit. Magre-rename na lang tayo mamaya. Ito for the lateral ties. Ito naman for the reinforcement bars. Okay. So, rename tayo. 10 mm
lateral ties. Pati naman yung diameter lateral ties. Shift %% C. Space at 5 at 0.05. Okay. 5 at 0.10 and rest at 0.20 meters, 0.20 on center. Ayan. Okay, halimbawa, narinim na natin to para hindi na tayo matatagalan kasi 25 minutes na tong video. Okay, halimbawa, narinim na yan. Susunod natin gagawin ay dimension. Eto na. Bakit 4.50 na yan? Okay. Bakit ito naman ay ito yung ano dito 1.50 na yan. Bakit? Kasi nga nag-change scale tayo. So paano yan? Paano na yan? Paano maging 0.90 yan? Ganito lang. Pindutin mo yung value doon sa dimension, okay? Tapos double click, parang magre-rename lang kayo. Okay? Tapos delete lang natin yan 0.90. Ito naman ganun lang din 0 or 0.30. Yan, delete mo yan. Okay, but make sure na palitan mo yan into dimension. Okay. Kung gusto mong palitan yung arrowhead mo, yung mga arrowhead na yan, okay? So, pindutin mo yan. MO, enter. Tapos, ito. Architectural tick. Ayan. Yung 2. Hindi natin napalitan. 0. Ayan, sana. Ito. Ayun. Ito, di natin napalitan. Kung gusto mo lang palitan. Kapag hindi, okay lang din naman. Ayan, okay na. Okay, so pares lang din naman kung paano yung paano i-drawing tong wall footing. Okay, sundin mo lang. So, dapat magkaka-align lahat to ha. Ito, yung mga lines mo dito, magkaka-align lahat sila. Okay, gaya na ginawa ninyo nung kayo ay nasa manual drawing. Okay, so ang deadline nito ay yung Monday sa last week of November. I repeat, yung Monday and last week of November. Okay, so that's it for today. For this video pala. That's it for today's video. Don't forget to hit like, hit like, ano ba yun? Don't forget to hit the like button. Okay, and comment kayo para mas masaya. Share nyo na rin. Okay, subscribe kayong lahat. Okay, joke lang. Goodbye.